as well. Ito na yung redemption season nila, redemption arc for the side nga ng Karaos Esports. And syempre, big shoutouts nga pala kay Revenge. Malay mo, ito talaga ang tunay na revenge nga talaga na makikita natin ngayon. And now, for the pick naman ngayon ng Karaos, ang Kara ang ating makikita. Gusto pa rin nilang ituloy. Parang bitin pa sila sa laban na nakita at napanood natin against UNK a while ago. So this time, ang blacklist na magsisimula do is Baisha. So it's a little scary to think of, lalo na kung strong start para sa Baisha itong BL side nila. Mahirapan makabalik. But sub-base and port is also on the table para sa ating 3-map kung aabot tayo ng 3 maps. Well, itong yung compound din naman, lagi itong binaban nga talaga ng mga players nga ng Baisha. So this is gonna be really interesting nga talaga na makita nga natin yung mga pwedeng gawin ngayon ng Baisha na this is the first time nga, number one and first time ikakas natin dito sa tournament na to kasi nga last time mula sila nung spring, pero ngayon sa side nga ng Karaos Esports, well, lagi natin ito nako-cover Bessie, napapansin ko Oo, totoo. Lagi nating nadadatnan tong Karaos Esports, so we definitely see what kind of growth the team has right now. Pero simulan na natin to, ang Kara, ang mapa natin. And BL side nga ang Baisha dito. Setups, left and right, may flashes, may smokes, ready na ang lahat. Nanalo sila kanina dito, pero tignan natin kung magagawa ulit nila yon. Nakalaban naman nila ang Baisha Gaming. Ang top 1 ng China, mga tropa, let's see if kaya pa ba. Tignan natin. 5 beses silang natalo sa Baisha Gaming. Ito na ata ang redemption arc, ang revenge, ang retaliation, ang pagbangon ng api ng CRH, mga tol. If ever CRH dito, tapos na ang 5 winning streak ng Baisha Gaming. Against them, di ba? Against them. Saka, pag tinignan natin yung leaderboards ngayon dito sa CFSI, Kara House na ang pumapangalawa. Kanina Pacific Mactang nandun. Pero unfortunately, talo tayo. Kaya sila ang pangalawa ngayon. Sadly. And Baisha on the 4th. Pagdating sa leaderboards natin, let's see how the movements will be today after this series. So yun, ang game ngayon ng Baisha Gaming, medyo slow start muna para sa kanila. It's all about the utility play and of course, yung presence na nagpaparamdam nga sila na nandito lang sila pero Lucas nagpapakita na pero wala silang ka-ID. Nandun na pala si 577 sa harapan niya will get that kill. Good opening for the side of Baisha Gaming. Yung patience play nila, nagbunga agad. Completely shut down para kay Lucas. 55 seconds and still medyo nasa labasan pa rin itong Baisha. Parang nag-aamba o umaamba pa rin sila pagdating sa mid-control na gusto nilang gawin and might overtake the spawn even. Dahil si mid-take nga na ginagawa dito ng Baisha Gaming and then nga completely controlling mid already for them to go here in B. Pero wala silang idea na meron pang tao doon na talaga sinasandwich sila which is si WN. Pero yun, mukhang papasok na ata sila N9 ready for them to go here in B at yun na completely taking over the site for them to get that plant done. 2 bursts for already. Shotgun tag, but CZY ending the lives of CRH. Ganun lang kabilis. Kumbaga, inalay ng isang posisyon para lang ma-secure completely at makuha ang attention dito ng CRH. And right now, we have a 1-0 scoreline. So far, si 577, dami na player na muntik niya lang ma-shutdown at the same time na complete shutdown niya. Oo, at buti talaga nakuha nga nila. Pero isa lang yung napatay doon ng CRH which is si N9 lang. Si Shady yung nakakuha. Pero nakikita na nga natin yun. Isipin mo, Bessie, 5 winning streak nga napapanalo ng Baisha to. So pwede natin sabihin na BS ang kryptonite ng CRH. At saka kung 5 beses mo lang nakatapat ang isang team, at least malalaman mo na exactly yung pakiramdam ng mannerisms na ginagawa nila sa team, the setups na ginagawa nila. And I'm pretty sure, map dito pa lang, nagde-decision na yung Kara House kung ano nga ba ang papabor para sa kanila. 6 times charm. Siguro ng pinapakita ng CRH and BS ngayon. Pero let's see if ever talaga yung mangyayari. 577 low on HP right now. Well, not that super low, pero damage ka na ginagawa dito ng CRH. Pero tulad ng ginagawa nila kanina, ito yung presence, ito yung play nila
mid-take, wait for the impatience na pwedeng gawin dito ng CRH. Then after nun, tara, pasok tayo. Less than a minute left in the clock right now, pero halos wala pa rin talaga silang ginagawa. Pero Rambo nakakita ng isa, WN99, medyo nagpakita lang doon, pero hindi talaga nag-commit dun sa side na yun. And I think it's gonna be A. But that's only a lurk na nakita nila. And this info itself, kailangan pa rin nilang mag-ingat sa A-site. Naka-hold on to the positions pa rin ng Tara House dito. Parang alam na nila. Understairs is gonna be one. Pero up top, may isa pa. And si N9 ang makakakuha ng kill na yan. Good take already because of the utility play nga talaga na pinapakita dito ng Baisha. Pwede ito, 4 vs 3 right now. Shady, Dola, and Rambo dito na sa kabila. Pero that is the bomb. Settling in for themselves sa side nga ng Baisha Gaming, pero kaya pa ba itong pagilan nga ng CRH for them to get the retake done? WN will catch one, pero it's not yet over kasi makakapag-wallbang pa siya ng isa, pero hindi pa natapos, makakaisa pa ata siya, pero nandyan naman si N9 para ubusin kalaban niya. 2-0 already. It's like alam ng Baisha Gaming kung paano i-penetrate ang mga sites. Kahit na nag-iba ng positioning dito yung CRH, wala nang nagpupush mula sa kanila. It's a complete hold, honestly. May high-low situation na nangyayari, especially sa stairs, pero hindi pa rin sapat. Instead, they push in, they take position, they take control with Rambo getting that first. Nagbago sila ng pasensya ngayon, sabi ng CRH, na tayo natin maging aggressive, try to catch them off guard, at yun na nga, at least si N9 nawala na, pero si CZY nag-pop off sa yesterday, and let's see if ever mangyayari ba yan ngayon. Well, actually, hindi pa nga siya namamatay dito, kahit isa kasi nga 3-0-0-2 yung score niya, but right now, sa side ng BS, they need to switch up the pace as well, tulad ng ginawa ng mga kalaban nila. Xiao, leading the way, munti ka na, timing, ayun na nga, si Lucas pa rin talaga mananalo doon sa engagement na yun. 5-7-7. Sobrang open niya. Nakita siya ni Kimbom dito. But again, it's more of BS basically trying to go back and find space towards A connector para kay Win99. Yun ang gusto na mangyari. Win na lang para sa bilis no? Pero yun na nga. Na side ngayon ni Kimbo and Lucas, it's just a crossfire lang talaga na kailangan nila. Pero dapat hindi dry pick to. Pero yun yung crossfire na may papanalo nila. Win 99. On a 1v4 scenario, medyo dry pick na talaga yung pinakita nila. Pero nasa loob na siya ng A. Hawak-hawak yung C4 mga tropa, pero he needs to force at 1v1. Pero sabi ni Rambo, hindi na. 2-1 already. CRH slowly and surely getting back in this game. Exactly what they need, no? Na medyo pakabahin itong Baisha Gaming and not allow them to just get some spaces without any retaliation mula sa team nila. And that first pick mula kay Rambo gave that enough feeling para sa side ng Baisha na mag-reposition muli. At it's a good deterrent para umatras sila dito. Ngayon tuloy, para sa side ng CRH, they're trying their best to also hold and control itong events na napapanood natin. But at the same time, for Baisha, it's a very much slow play from the start. Tulad yung pinapakita nga na natin kanina, it's just the same thing all over again nga na ginagawa nila. Just wait for the impatience play na pwedeng gawin nga dito ng CRH. Wait for that pick off. Then after nun, tara kunin na natin. Ubus oras lang kumbaga. Kahit siguro 30 seconds, utility play, papasok ng A, pwede na. Pero kanina, halos 2 tao lang din talaga yung nagbabantay sa A. Pero ngayon, CD, tara, sasamahan ko na kayo para mas malakas pa natin yung depensa natin dito sa A. Pero ngayon, sa side nga na CRH, medyo inopen nila yung mid nila, and if ever pumasok ang Baisha dito, dapat matinding utility play talaga yung pakita nila. Pero Lucas muna magpapakita, pero nahula agad siya ni Xiao. Nagulat na lang siya, tatlo pala yun at naubos ang lahat ng nasa A side. Nag-triple stack sila, but still, they only managed to pull off 2 kills here from the trades itself. Lamang na lamang pa rin when it comes to the people alive, itong players ng Baisha. They get to set the C4 down as well, and it's now a post-plant position. Dola, all the way from A, lurking, flanking, at yung isa naman ay magmumula sa spawn. Sandwich play lang ang gagawin dito ng CRH, which is si Dola at saka si Rambo, pero let's see if ever kaya pa ba. Dola will catch one already. Good opening for defense para mabawi nila to. Win99 getting tackled, super low in HP, and yun na nga, kuhang-kuha nila on a 2v3 fashion. Dola ending the lives ng lahat ng mga players nga dito ng Baisha Gaming. 2-2. Still, the clutch player we all know, mula doon sa series na napanood natin mula sa kanila, hindi pa rin siya tapos magwala
sa mapa na to. Multiple kills always, seems like it. So yun yung ginagawa dito ng CRH or ni Dola to be specific. Yes, diba? Talagang gumagana pa rin talaga yung mga plays na pinapakita nila despite of them na losing 3 members. At least kahit dalawa lang sila kayang-kaya pa. CZY getting tad. Rambo with the kill again. On to 1 right now without getting any damage at all. At least, ito yung replay natin ipapakita. Alam mo direct na walang pangyayari. Oo, totoo. Tsaka si N9, pagkasilip niyang ganon, biglang ang dami pala na nakapush in na. Timing it is ang kalaban minsan ng mga players natin dyan. O, kita mo, ang galing na direct. Isa lang yan napitas. Yan nga, actually, before pa ng replay yan eh. Oh, same. Pero, yun na nga, it is what it is for themselves. Kasi nga, yung CRH dito, pag nabawi na nila lahat, tapos na yung 5 winning streak nga dito ng Baisha Gaming, pero it's not yet over kasi, sabi ng BS, sisilip na rin ata sila. It's gonna be mid-take ang kokontrolin nila. Probably after mid to B, mid to A, pero this near turning back na. They wanna clear each corners pagdating sa take na gusto nilang gawin. May it be mid, may it be tunnel. May isang lurking towards tunnel at least. Si Win99 yan. Medyo nagpaparamdam siya dito. Rinig na rinig siya. Habang yung iba naman nasa spawn na. Ako ay isang deterrent lamang. Ako ay nagpapanggap lamang para lang makapasok. Yung ibang mga miyembro dito ng Baisha. Pero so far, di pa nila nahahanap. Yung gusto nilang hanapin para patayin. Ito yung inaantay natin na diversion play talaga na ginagawa nga nila. Pero pagdating naman dito sa side nga ng Baisha Gaming, medyo delikado sila kasi tatulong sila natitira. Shady onto the side ngayon, just trying to stop the possible aggression nga na pwedeng gawin ngayon ng BS. Pero isa sa utility play talaga na ginagawa nga nila. 30 seconds in, mga tropa, 577 will fall down to the hands of Dola. Pero yung iba nasa loob na, Xiao with the kill onto 1, make that a 2v4. 25 seconds in, utility play ginagawa nga dito na CRH, just take them down 1 by 1. And then will catch 1 pero hindi pa naman tapos. Pero yun na nga, yung bomba nakapag-plant na, yung C4 ready na sumabog ngayon and dun sa 2v5 na ginagawa. Diyos ko, winnable pa sa side nga ng Baisha. Boom, upper hand position does a little bit of damage. Yes, pero 3v2 pa rin to. Pinapaulan na ng bala N9. In a position, he has to use a pistol at mukhang na-clear out na retake pa ng Kara House to. Munti ka na actually, yun na nga. Akala natin ng Baisha Gaming kayang-kaya pa nila na 2v3 pero nakuha pa rin talaga. Well, yes, they have that upper hand already with that better head count. But at least, Baisha Gaming falling short sa side nga ng CRH dun sa round na yun. Pero, at least mukhang pinapahirapan na talaga ng CRH ang Baisha. Mukhang ito na ata yung momentum na tinatransfer nila papunta dito sa next laban na to. Unti-unting nababasa na ng CRH ang plano dito pero bigla ang swing. Expected ba? Oo, tinamaan pero hanggang sa paalang. CZY still alive pretty much. Nagkatamaan na nga sila dito kahit papano pero dito naman ngayon sa side nga ng Baisha Gaming lamang sila in terms of head count. CRH wala na yung isa, si Rambo na maalam muna pero in terms of HP medyo lugi na. 577 is low. Shady will catch 1 and 9 with a quick trade right now, at least forcing them to do a 4v3. More than a minute left in the clock right now and marami pang oras to na pwede nilang isipin na kung saan napupunta kasi tignan mo si Xiao waiting patiently if ever magsiswing ba si Kimbom dito sa A. You have that lurk. Kaso mababawasan sila ng isa. Si CZY na low HP na kanina, nahuli ni Cam na rin dito ni Dola. And still, he's waiting for more. He's looking for bloodshed. Parang hunter, si Dola. Yun nga, I just want to say, ang CRH dito, sobrang confident talaga sila to take all the fights and nanganano sila dun sa fights na ginagawa nga nila. Meanwhile, 577 will catch 1 already, make that a 3v2. Lucas, that is a really painful nade that BS did. Lucas all alone dito nga sa B. Pero let's see if ever kaya pa ba niya. Sabi ni N9 hindi na. It's all up to Kimbo on a 1v3 scenario. Can he do that clutch? 30 seconds remaining. Kimbom, kailangan niyang tapatan ng tatlo. Nade not connecting. Buhay na buhay pa siya. If he can isolate the fights, it's still pretty much possible. Pero si 577, tamang tiis lang. Dahil si Xiao ang bahala from the right side. And Baisha still successful on the take for now. 3-3.
Sobrang dikit talaga ng laban nila. Well, si Xiao, ang tagal nang nag-antay. Sobrang tagal niya kanina sa may labas lang ng A. Nagbabantay lang siya dun sa pwedeng gawin nga dito ni Kimbom. But at least nakakuha siya ng magandang opening for them to take down CRH sa round na yon. But dito sa round na to mga tol, ibahin ba ng Baisha yung approach nila? Let's see. Still a very slow take from Baisha for now. Yung mga lurks din nila dito, so far nahuhuli pa rin ng CRH. But once they set on that post plant, and once na nahanap nila yung space, they really do a good job in holding their positions here. Lalo na dun sa mga kills na ginagawa ni 577 din kanina. It's just a matter of time kung sino nga ba magkakaroon ng mas malaking gap or advantage sa scores natin. Medyo kailangan nilang mag-slow push dito kasi hindi pala. Okay. Kasi yung mga players dito ng Baisha talagang medyo safe play sila eh. They're not making any kind of decisions na talagang sobrang malulugi sila eh. Safe play sila. At the same time, in terms of utility play, tumatama talaga sa side nga ng CRH. Pero this time yung mga push and pull dito ni Dola na kanina nakakahuli siya, mukhang na-spot out rin yung posisyon niya doon. He gets damaged with 48 HP remaining onto him. Pero it's still a triple stack towards A, a double towards B. No one's watching mid so far. And this is the push nga na ginagawa ngayon ng Baisha Gaming if ever. Kanina, 8 takes sila pero ngayon mukhang B na talaga. Pero nagbabantay muna si Xiao from afar. Pero yung entry na pwedeng gawin nga dito ng B is gonna be really deadly if ever tumama talaga lahat yung utilities sila kasi nga si Rambo nagbabantay na. Good flash rider na ginawa nga dito ng Baisha. But 577 with a quick kill again. Take down Dola. Rambo as well. 5 versus 3. Pero yung quick rotation nga ng CRH andito na. Sama-sama pa sila. And Baisha Gaming knows exactly kung saan sila papunta. At yun na nga, yung nades tumatama na papunta sa kanila. 30 seconds para ma-retake itong B completely. CRH is still a 3v5, yes. Pero itong smoke, kailangan nilang daanan. Si Shady ang unang alay. Walang trade so far dahil sa smoke off na to. CZY from up top. At least managed to pull off the double kill he needed and closes things off. Baisha silang lamang for now. What a flawless round nga na ginawa nila without getting any casualties at all sa side nga ng Baisha Gaming. And at least for Baisha Gaming, mas nagiging perfect na yung mga takes nila. Mas nagiging concise na yung takes nila doon na kahit wala na talaga namamatay sa kanila, kuwang-kuha talaga nila. And in terms of them, kanina nasa B, ngayon A naman. Actually, palipat-lipat lang sila. A, B, at yun yung read ng CRH at mukhang tama ata yung nakikita nila. Pero ang problema, 577 nakakahuli na agad ng isa. Kimber nakabawi pa. Rambo, at least yung trade na ginagawa nga nila, sobrang perfect na. But N9 from afar will catch one already. CZY as well. It's up to Shady and Dola. Grabe yung conditioning dito ng Baisha. Kung kanina sobrang bagal for the past few rounds, ngayon naman sobrang bilis nilang napasok itong A. Dalawa ang mapa-flash, but in the end, they took control, overtaken A site completely in a blink of an eye. Yung sa 2v3 na yun, ang CRH napatay nang walang kalaban-laban. Yung isa pa nga, nag-grenade pa ata or nagsusmoke pa eh. Yun nga, sobrang flash sila na in terms of utility play, kuhang-kuha talaga ito ng Baisha. Pero ngayon, sa round na to mga tol, last round ng ating first half. Paano bang gagawin ng Baisha dito para mas mapalayo pa nila yung score na lamang nila para pagdating mamaya sa global risk, konti na lang yung iisipin nila. 4 rounds na lang. Parang yung scenario kanina na napanood natin sa pag-iipon ng puntos dito ng Kara House, especially on the BL side. And Baisha doing such a good job in finding those loopholes na pwede nilang pasukan from CRH. But look at this control position mula naman sa CRH's side. Shady and Dola, ngayon lang sila pumesto ng ganito ka-deep as well. And it's quite possible na nag-swap din sila dito actually. Double stack na lang sa A, triple naman pagdating sa B side. Yeah. Kumbaga si Shady yung lagi,
kumbaga si Shady yung flex siya yung palipat-lipat talaga, just trying na mapalakas pa yung puwersa nga, yung depensa na ginagawa dito ng CRH. And ngayon, dito sa pinapakita nga ni Shady at saka ni Dola, this can be really deadly if ever makita silang isa kasi magandang trade to, magandang crossfire to, pero 577 will catch one already. The Elf is now down. Dola spray and pray will catch two already. Pero at least bumabawi na dito ang Baisha Gaming kasi nga yung dalawa dito sa CRH wala na. C4 has been dropped though. Mukhang pinapagitnaan nila si Dola pero nakaka-survive pa rin siya as he managed to pull off one more kill. May isa pa siyang makakatapat at si N9 yon, successfully taking him down. It's a 2v2 scenario. B is open for the taking. Smokes has been set and C4 bound to be planted. Medyo malayo pa yung mga players dito ng CRH, lalong-lalo na si Lucas. So it's all up to the sandwich play din talaga na pwede nilang gawin ngayon. 24 seconds in at yun na nga, C4 has been planted already. Kembom and Lucas pa nung retake yung gagawin nila. Yung Omni Shao, buhay na buhay pa. Maganda yung position na dito though. Pwede na makita nga si Kembom dito if ever, pero good flash nga na ginagawa nga ng Baisha. Well actually, CRH yung nakakuha ng flash na yun, pero still, Shao pa rin yung nakakuha ng kill. And this is a map na pinili ng Cara House Esports as well. They just finished playing it a while ago kung saan nanonood syempre ang Baisha Gaming. In this defense right now, yung swaps nila ng playstyle, ng stacks, hindi pa rin nag-work out against Baisha. It's a 3-round disadvantage they're looking at right now. But CRH, lakas din sila during the BL time dun sa second series natin. N9 with 13 kills already, really popping off dito sa game na to. At least dun sa per day talaga dito sa game na to, at least meron talaga tayong isang player na nag-shine talaga, and that is N9 dito sa game na to. And CCY as well though. I mean, WN99, despite of him getting 3 kills, at least yung amount of value na nabibigay niya per round is huge already. Value much needed para lang mas lumaki pa yung scoreline gap na meron tayo para sa dalawang teams na to. Mid-tunnel, yan ang sinusubukan kontrolin ng CRH ngayon. Lucas and Shady, slowly but surely gumagapang towards mid. Kasabay na rin si Dola dito. A-connector nga ba ang magiging puhunan nila or magsuspawn sila? WN99 might actually spot the players of CRH dito Dami nga sa mid. Men, napakadami na to. 4 to, makikita nga niya. Pero mga utilities nandyan na, nagbabatuhan na. Yung smoke, yung flashes, yung nade, at mid-take talaga yung nasa isip nila. Pero 2-1 solution ng dito to. Pero yung nga, WN99 with the spray and play will catch one already. Shady, low on HP. Fall down, pero yung retaliation nga na ginagawa dito ni Lucas, makakabawi pa sila, make that a 3v3. Pero Shady and Lucas is super low right now at magandang opening to sa side nga ng Baisha para mapigilan nila yung possible aggression ng CRH ngayon. May isa pang nasa spawn na si Lucas and would be able to cut off any possible rotation, but the problem remains dahil drop yung C4 at si Rambo napakalayo pa. Masyadong watak-watak yung players dito ng Cara House for now. There's not gonna be any trades. They're fighting for themselves and Rambo to finally fall down. Yeah, alam ni 577 kung nasan si Rambo. Alam niya kung saan kalalabas at alam niya yung bomba nakadrop din talaga, and he's really struggling for him to take down one. But 7-3 already. Baisha Gaming making a statement again sa side nga ng CRH na kahit ilang games pa tayong maglaro, hindi na pa rin kami matatalo. They also make sure na yung mga trades na yun ay magsasettle para sa kanila. Not only that, hindi rin sila nag-over-rotate kahit na may presence pa na manggaling sa multiple angles on mid o kaya naman A side. They still have a good hold kahit anong rotation ang gustong gawin ng CRH dito. Napakadaming utility being thrown towards B. Is this gonna be another spawn pick na gusto nilang kuhanin? Pero isa sa makakatapat nila ay sina Xiao. Pangalawa naman ay si Win99. Habang si Shady nag-aabang sa may get me, passing through windows while he's flashed. This is gonna be a kill again para sa side ng Baisha. A complete utter dominant round mula sa Baisha Gaming. Man, I mean, sa side nga ng Baisha Gaming, nakita nila yung CRH, lahat ng utilities sila, binabata sila ng B. Si Xiao, nakakita siya ng magandang opening for them to take down the place of CRH. Doon talaga sa mid kasi alam naman niya, doon talaga sa lahat sila dadaan doon. And lahat ng pagbawi ng CRH, wala sila nakuha kahit isa. Naubos yung utilities nila eh. Kasi akala nila, bibigyan sila ng opening ng Baisha, pero hindi, nilabanan agad sila head-on. Force kong force.
Brute force ang kinakailangan minsan, and so far, with Baisha and how they handle the situation. Look at this. Yung lurk ni 577 though, yung hold niya, nahuli na nga agad, forcing some of the players of Baisha to reposition back to A. Lucas is low though, pero they still have enough utilities for them to go inside the site. And sa side naman ngayon ng Baisha, kailangan nilang mag-adjust dito kasi wala na nag-detect check nga dito sa mid. Kailangan nilang magbigay lang kahit isang player lang though para lang sumilod din talaga para maging ready sila sa pwedeng attack ng CRH ngayon. At yung gagawin at yung ally nila, it's gonna be CZY. CZY trying to switch up his pace all the way from B papuntang A, but Xiao knows already na meron dumaan dyan. Pero yun na nga yung timing! Sakto. Yung timing ni Shady, sobrang perfect, sobrang sakto na huli agad si Xiao. Split second lang after niya mag-unscope. Saka dumaan ang players dito ng Cara House. 58 seconds on the clock. Spotted out na rin si N9 sa kanyang posisyon. Lucas goes back though. Subukan na lang daw niya mag-reposition with the rest of his teammates. Susubukan nilang kuhanin yung tunnel. Tignan mo yung posisyon dito ng Baisha. May isa pang nasa hotel kahit papano. This might be a good cutoff. Just letting them get that space para makabawi na nga sila ngayon. Pero lahat ng mga players nga sa CRH is actually really flash right now. Good flash by Baisha Gaming. Walang nakita yung CRH. At yun na nga, napatay na nga yung tatlo. Make that a 2v2. Diyos ko, men, 3v5 na yun, pero naging 2v2 pa. Pero CZY nasa loob na, nagbabantay. And this is a retake nga na pwede nga nila makuha ngayon. Ooh. Pero yung amount of damage na nakukuha nga dito ng BS is actually really huge. But it's all up to CZY. Kimbom getting tagged. Wallbang na lang kasi nagagawa nga nila. Pero yung tick na makuha yung clutch si Shady nakabawi pa with a swing already. At ang CRH buhay pa. Gandang trade, especially mula kay Shady Don, just in the perfect timing. After mapinser down yung last player na meron sila. Medyo masakit yung posisyon na yun, lalo na naka-M4 ka. Yung penetration ng bullet na yun, masakit. And you have to reposition yourself. Napakadaming players ang nakita ni Xiao dito. Open na open din siya. This will be forced or forcing him to go all the way back. The confidence na meron si Xiao dito to pick. Talagang ganoon din talaga. Pero meanwhile, nasa likod na si CZY, mga tropa with a spray and pray already. Don is super low on HP. Kimbom will fall down. Si CZY pa rin talaga nakakuha nun. And ngayon, yung CRH gulong-gulo na sa baka kami pupunta. Kasi lahat ng pinuntahan namin may tao talaga. Pero pagdating naman dito kay Lucas, pwede siya makakita ng isa. Pero buti na talaga nakuha niya, forcing them to do a 3v2 right now. Lucas and Rambo ang natitira. Nabawasan kahit papano yung pressure, especially with that shot mula kay Lucas, making it a 2v2. Drop man yung C4 ngayon at aware ang Baisha dyan. Meron pa rin silang positioning on B site already. Now, kay Rambo, kailangan niyang mahanap din unti-unti kung saan nagtatago ang Baisha as they secure another kill. Lucas on fire right now, really clearing out corners. WN99 is still Hindi there. na papapulot. On a 1v1, hawak ni WN99 yung bomba at alam to ni Lucas for sure. Pero in terms of sound cues, tahimik yung dalawa. Pero sino yung mananalo sa engagement na to? Are they giving space? Hinahayaan mo ba? Hinahayaan ata niya na makuha niya yung bomba tapos retake na lang talaga ang gagawin niya. Pero yun na nga, nakuha niya yung bomba mga tropa. Nakasalalay kay WN99, ito yung face cam mga tol. Check natin yung mga itsura nila habang ginagawa to. At yun na nga, WN99 may idea ata siya. Walang idea si Lucas though. They have no clue kung nasa ng isa't isa. No sound cues so far at magkakatapatan na. Lucas really clutching out the round. Hinayaan ni WN99 talaga na makuha niya yung bomba tapos retake na talaga yung nasa isip niya. Pero ang sabi ni Lucas dito, sige, hanapan na lang din tayo. Bahala na. Hindi kita plan to para makatch kita off guard at yun na kayo nangyari dun sa round na yun. Grabe. Some nades. Wala masyadong damage. And nagiinit na ang ilan sa mga players natin from Cara House. Look at the shots being connected mula kay Lucas dito. The double taps to the head and even really clearing out the last player in a 1v1. Kahit gaano kalaki yung pressure, nakapag-perform siya pagdating sa round na yun. There's a 3K going down to the hands of Lucas, but 5-7. Got the idea though.
1-to-1 trade for themselves. 577 is down as well. Pero N9 bumabawi pa sa crossfire nga na pinapakita nila. But from up top, that is N99 N9 getting the damage nga dito sa side nga ni Shady. Pero buti kita 1 versus 3. It's all up to Xiao with the Om on hand. Make that a 1v2. Winnable? Yes, pero mahirap. Nilabas si Xiao yung pistol niya. Just getting that positioning na pwede nang gawin. Men, Lucas is literally 1 HP na lang natita though. Buhay nga pala siya, no? Oo. Muntik pa rin to. Oo. Dito kasi sa wala na. Pero Shady, nag-aabang siya. Alam yung posisyon niya. Rambo, malaki ang opportunity niya. Hindi tumama yung shot ng Om na yon. Cara House, lumalaban pa rin ang pagbangon ng api. Si Shady, game face mode on na no? Gising na sila. Oo, seryoso na ang pagbangon ng api. Talaga yung pinapakita nila. Once again, Baisha Gaming, 2 more rounds para matapos tong game 1 na to. Pero sinasabi natin sa inyo, Baisha Gaming notorious talaga sa 3 games. Sa lahat ng games na nilaro nila sa tournament na to. Pero dito naman ngayon sa pinapakita nga nila, yung ibang players dito ng CRH and BS, okay, bawas-bawas na with all the nades na binabato ng isa't isa. But for Baisha Gaming, paano ba nila mapipigilan to? Kasi CRH, at least yung momentum nila slowly building up already sa game na to, sa round na to. Xiao, may hawak na Om. Lalim ng take nila actually pagdating sa A. So this already gives so much info para sa mga B players natin from Baisha that it's a possibility. Kaya nakaprep at setup na sila dito. 577, nakahanda na rin kanyang mga utility play kung sakasakali man. And again, it's a 5-man push. This is the push already na talagang iniisipin nga dito ng CRH though. But right now, 577, it's really up to him kung paano napipigilan to. WN winning patiently. That is a nade already with a flash as well. Dolo will catch 1. Ito na, yung counter nade nga na binabato nga nila. N9 will catch 1, will catch 2. Lahat talaga inuubos niya. Pero in terms of entry, nasa loob na yung dalawa. Shady and Rambo. Let's see if ever ma-retake ba nila. In terms of retake, hindi pa naman nila napaplant ngayon bomba. So kaya pa nila mabawi ito. Rambo trying to be aggressive for them to force a 2v2. Pero ang problema, napakadaming smoke. Xiao will catch 1. Rambo na lang ang natitira. Pero mala. Yung posisyon dito ng Baisha, discipline lang ang puhunan. They spotted out Rambo. Buhay pa siya though. Go signal na yun. 97 HP. Pero yung kanyang C4, di pa rin napaplant. 27 seconds remaining. Triangle formation it is. Si N9 swing. Not all regrets. But Rambo with a flick with a kill. 1v2. Rambo is low. Xiao as well. Pero alam ba niya nasa kalaban niya? Pero sabi ni CZY, kitang-kita kita. 9-6 already. Last round para sa Baisha Gaming for them to win this map number 1. The thing is, dahil sa discipline na yon, not giving out, cutting out noise, and any info para dito sa side ng Cara House, wala silang idea para dun sa natitirang last 2 players, and it's very icky to plant a C4 like that. 5v5 pa rin naman, nabawasan ng kaunti si Lucas dito, but they put a lurk out on Dola. Kahit pa paano, baka makahuli siya ng at least isa sa mga players. Si ZZY, malapit-lapit lang. I just want to say, if ever chinek mo yung kills dito ng CRH, lahat sila yung well-distributed yung kills nila though. Pero pagdating dito sa Baisha Gaming, matinding kills yung pinapakita ka ni N9 dito ni CZY with 17 kills under their belt. And for themselves, lalo nga lang sa CRH, eto na, just setting up all the nades nga na hawak nila si Shady tsaka si Lucas. Eto na yung lineup nila. Yung mga flashes, yung mga smokes, ready na, binabato na, at alam na ng BS to na in just a few seconds, mapasok na sila. Pero wala silang makita kahit isa, pero through that smoke, just ko naging low si Kimbom tsaka si Lucas. Kimbom will fall down, pero yung retaliation nga pinapakita ng CRH andito na will actually take down 2, but N9 says no, making that a 3v3 on their name. Pero sa Lucas and Dola is super low. Dami nilang nadaanan, naligaw na bala, and because of that, low HP na at least dalawa sa mga players dito ng Cara House.
They're holding off their position. Post-plant it is. Para naman sa players dito ng BS, kailangan nilang mag-set up ng mga flashes. No retaliation so far. Dola prepared to take on utility play. Andyan yung flash. Nasa gilid lang si Dola na nag-aantay ng push. The last two remaining players nandito na. And that's gonna be the first kill. Pero now we are left to a 1v1. 6 seconds remaining and 577 spotted out na. That's a round para sa Cara House. Hindi pa tapos ang map 1. Just playing at that time na lamang siya. Pero sa side nga dito ng CRH, they need to win more rounds pa nga dito. 2 more rounds nga talaga para makuha nga natin ang ating overtime rather. But for Baisha Gaming, for sure, hindi nila patatagalin doon, hindi nila papupuntahin doon. Sabi nila, tapusin na natin to para mag-game number 2 na tayo, which is sub-base. Yun yung mapang pinili nila. At ang maganda nga, di ba? Baisha Gaming, I mean, yes, pinili nga ng Ankara, which is yun yung last game na nilaro nila, at alam talaga ng Baisha Gaming kung paano nila pababagsakin ng CRH dito, which is yun ang hindi alam paano gawin ng Unnight kanina. 2 more rounds to push it to an OT. Tignan natin kung kakayanin pa ng Cara House dito. They do have a connector in the hands of Lucas, habang yung ibang players ng Baisha naman naka-hold off na sa posisyon pagdating sa A site. Good score for themselves though. Pero yung flashes, yung mga nades na hawak-hawak nga dito ni 577 at saka ni N9, yun talagang kailangan nila makuha. 577, meron bang papasok dyan sa area na yan, pero feeling ko wala naman talaga, pero napakadaming nades, so alam nila na meron tao dyan. But sa side ngayon ng Baisha Gaming, it's all about yung safe play nila. 577, it's just gonna be the risk na kukunin niya. Is he gonna peak or not? Depende sa patience niya. Depende. Op, ito na, mukhang may sisilip ata na isang off angle. Oh! Basically nga, ginagawa ng 577 at nagbunga yung risk na kinuha niya. Make na 4 versus 3. Lamang ang Cara House ngayon. What a timing, Lucas, very low. 3v4 scenario ngayon. Yung ibang mga players ng Baisha nasa spawn pa. Isa lang ang lumalaban so far, pero hindi pa sila nagkakaroon ng spasyo para makapag-plant ng C4 dito. As of course, for Baisha Gaming, 3v3 to, pero si Dola makakaisa pa nga. And now into a 3v2, wala pa ring plant. Shady, matatamaan pa ng nade. But there goes the C4 down. 3v2 ngayon. Tapos na ba o meron pang isa mga tropa? Shao dire-diretso na with an right now. Medyo mahirap nga to if ever talaga makakapag-flick siya sa may kaliwa niya kasi meron tao nagbabantay doon. Dola and Rambo onto that corner. Shady medyo malayo pa, nasa baba siya, pero there is the push already na ginagawa niya, pero sabi ni Rambo, kayang-kaya ko pa. 9-8! Is this gonna be an OT or tapos na yung map number 1? Yun lang yun, patience play lang. Pero actually, dun sa push nga ni N9 kanina, good risk. Pero okay, sana kung makakapag 2K siya, pero handa ang CRH dun sa mga sudden pushes na ginagawa nga dito ng Baisha. Buti nga, may quick trade-off agad na nakita. Imagine if it was only one player and you see, makakapag-reposition pa yung isa. But nonetheless, ito na naman ang Cara House. Pagdating sa BL side, they show what their strengths are. This A take na nakikita natin na ginagawa din nila kanina actually is still working out so far. Especially against teams like, bigger teams like Baisha Gaming. Pero look at N9. Okay. Magandang position to na ginagawa niya. Medyo malalim to, trying to catch these players off guard. Pero buti sana kung merong support na flash nga talaga para sobrang hindi dry peak yung gagawin niya. Pero medyo sneaky balboa na to. Bessie ha. Magandang position ng N9 niya, pero yun na nga. Papasok na ba? Kay Xiao, not gonna catch someone right now, pero nakasalalay nga kay N9 to. Magandang position niya dito, pero alam ni Shady na may tao dyan. Na-check ni Shady yun. Low HP siya though. And yung ultra-wide swing ni CZY, walang mapipitas. Ngayon, we are left into a 5v2 scenario. An OD closer to our eyes. Hindi pa tapos ang laban do. From the flank, it's gonna be Rambo. The pressure is on para sa Baisha Gaming. Para sa last 2 members. Isa ang mawawala at si 577 yon. At mukhang OT talaga yung makikita natin ngayon. WN. Let's see on a 1v4 scenario. He's super low on HP. Nades lang para sa kanya. Good flash already by Dola. But again, 9-9. Ito na yung first OT natin sa araw na to. Sinusubukan ng Baisha Gaming na timingan
etong Cara House. But it seems like every single time na may swing na manggagaling mula sa kanila, Cara House is ready to make a trade, either that o mauunahan nila pagdating sa kills. Dahil nagugulat na lang din yung mga miyembro dito ng Baisha na it's gonna be a triple push coming in from Cara House. At least for Cara House, matindi yung comeback potential nga nila na pinapakita nila na they are really better if ever nasa blacklist side nga tayo. Pero dito naman yan sa Baisha Gaming, this is actually a fight na talaga makikita nila na sobrang nahihirapan nga sila. But right now, for Cara House Esports, at least yung momentum nila, kuhang-kuha nila. Pero sino ang mananalo dito sa round na to ngayon? Kaya pa ba nila? Tingnan natin. Aray ko po. Diyos ko, ang sakit nun. Masakit yung nades na nag-connect sa mga players ng Baisha. Pero dapat expected nila to. Laging may initial nade na gagaling sa mid-take nila. Good timing actually na ginawa nga dito ng Cara House. At least yung tatlo sa side ng Baisha dito is bawas-bawas na. Lucas leading the charge already. Pero dito naman yung side nga ng Baisha Gaming, si tropang N9 medyo sobrang, actually hindi medyo, sobrang lalim na talaga. Kunwari, nagpapanggap siyang global risk dito, mga tropa. Ang lalim ng take niya dito. Makes CRH a little bit worried, pero tignan mo yung posisyon dito ni CZY. Alam niya nandun si Lucas. Pero let's see if ever magpapakita ba yung uro ni Lucas dito. Pero look at N9. Medyo sobrang lalim na talaga niya. Might actually catch Rambo. Oh no! Mahuhuli si Rambo. Mahuhuli niya to 100%. Baka nga saksakin pa eh. Saksakin mo, tol. Don't see shots. Ay, di na. Trigger discipline sana, pero yung push na ginagawa nga ng Baisha Gaming, papasok sila, nakukurot na sila. Paano nakapasok si N9 doon? Saan lumikot tong mga to? And that's when you leave mid-open, di ba? For them to take. And Baisha, completely taking over A site. Nakapag-plant na rin sila agad ng C4. And yung flank ni Dola, hindi pa mag-work out. Clean and clear para sa side ng Baisha. This BL side is them to take. Yeah, sobrang clean talaga na pinakita nga dito ng Baisha Gaming. Pero ngayon, let's see, yaran pa ba nila? Kasi alam naman natin na for Baisha Gaming, talaga matindi pinakita nila pagdating mo sila yung blacklist ngayon. Pero nung nasa GR, talaga sila nahirapan. And for the side naman ngayon ng CRH, kailangan nilang palakasin yung mid-control nila. Kasi baka si N9 nandun na naman sa katabi nila. It's the usual take na napapanood natin kanina. And itong Baisha Gaming nga, they wanna take tunnel down. And tignan mo naman, si N9 malalim-lalim na rin pagdating sa A. Siya ang lurk. Kahit pa paano, yung C4 dropped all the way to spawn actually. It's gonna be a long time waiting. There's a nade already nga na binabato nga nila para wala makapasok nga dito sa A. Pero pagdating nga dito, sinasabi nila, N9 pakuha nung spike, nung bomba at mukhang kukunin na ata talaga nila bes. Lalo na para sa Baisha na may lead ngayon. Oh my goodness, 3 players ng CRH ang nakaabang kung sakasakali man. Shady and Dola, posisyon to kanina na nakikita natin. 3 magpupush. Si Dola ang first contact. Unfortunately, na-clear out din siya. At parehas na posisyon ng Cara House dito ay na-clear na rin. 5-7 with a 2K already. Good opening for themselves. Make that a 4 versus 3 right now. Rambo mabawi pa. Pero Rambo nakatatlo na. Oh no, lahat talaga nakikita ka ni Rambo. Inuubos na niya. Pero pagdating naman dito, on a 2v2, 50 seconds in mga tol. Yung C4 nasa loob na ng B. Pero tignan natin kung talagang mapaplant na ba niya. Pero yun na nga, WN99 just finding that perfect kill na pwede niyang kunin nga dito para mas mahirapan pa sila makapag-retake. Pero in terms of utility play, that is the flash nga na binabato ngayon sa side nga na CRH. Pero in terms of ng retake, pinapahirapan pa nila. 27 seconds in. Oh, wall tag it is. Kinumaan yung isa. Keep him is low. Pero that is the kill nga na ginagawa ng WN99 dito. Despite of him not seeing his enemy clearly na kahit wallbang lang tumatama siya. Partida daw, finlash na lang daw niya ang teammate niya. But the space, the kills mula sa Baisha Gaming. Yung wallbang na yun, ang sakit ng damage. Plus, simpleng talon lang. Alam niya na exactly kung saan siya babaril. Yun na nga, di ba? I mean, kahit hindi na nakikita, man, in terms of patagos, talagang tumatagos talaga lahat. At maganda yun para sa kanya, pero hindi alam ng CRH kung saan ba yung bumabaril sa kanya doon. Pero in terms of nades, nagkakatamaan na sila. Pero
paunti-unti lang naman yung damage eh. Okay lang yan. At least, damage for themselves. Pero dito ngayon sa side nga ng Baisha, it's just lamang na sila. 2 more rounds, Bessie. Yun nga eh. A little bit of a momentum shaker para sa side actually ng Cara House. Especially sa mga nangyari na yun. And again, Baisha Gaming, it's the same type of scenario for them. They wanna take control of tunnel. Rambo alam to, aware na siya, pero at the same time, solo B player to siya. Yun na nga eh. At yung mga kakampi niya, nasa likod pa. Pero yun ang Rambo, mag-isa rin. Mawawala na nga siya. Pero ito yung sandwich pay na sana pwedeng gawin nga dito ng CRH ngayon. Magkasama si Shady at si Dola. Tapos ang mag-sandwich naman is yung dalawa, si Lucas at si Kimbom ngayon. Pero the C4 is planted already. Let's see if everybody retake pa nila. 577, trying to catch these players off guard. Trying to cut off the rotation nga na pwedeng gawin nga na CRH ngayon. 25 seconds in. Kailangan nila makapasok to. They're really struggling for them to get that retake done. WN will catch 2 already. Make that a 4v2. Kimbom is low HP at yun na nga, ubus na sila. Such a mess indeed. Itong last few rounds na nakita natin from Baisha Gaming, especially sa overtime na to, was very strong. From BL to GR side, they know how to capitalize mid completely. At nakukuha nila yung space na yon. For Cara House, after that round kung saan yung players nga dito or yung isang player ng Baisha Gaming nauubos sila during that wall shot, wall bang moment, it just took away the momentum. Ito naman dito nga sa site talaga ng Baisha Gaming, mas gusto nila na sila yung naging aggressive dito. Mas gusto nila na sila talaga yung nasa BL side. Pero pagdating naman dito nga sa GR mga tol, grabe naman si Lucas doon. Pero yun, kinabahan ako sa ginawa ni Lucas eh. Oo nga, sa kanya lang nakatapat yung camera eh. Oo, tapos ganun pa yung pinakita niya, di ba? Back to the swap. Hindi pa tapos. Hindi pa tapos. Tingnan natin kung makakabawi ng CRH ngayon. And kanina, nasa blacklist side sila, dun sila nakakapwesto, dun sila nanalo. Pero pagdating naman dito sa Baisha Gaming, isa na lang at tapos na at panalo na tong game na to. Pero WN99 will fall down right now. Pero ito naman sa aggression pinapakita nga na CRH, ito talaga yung pinakamalakas din ng side. Laban lang ng laban, walang bawi. Yan ang sabi nila, CZY whips. And that is a kill towards Rambo. Instead, 577 siya na lang ang natitira dito with 5 members from CRH still alive at gising na sila, galit na sila. Galit na talaga. Pero Baisha Gaming once again, tignan natin kung kaya pa to. Isa na lang sa Baisha. Sasalit-salitan lang sila ng ano eh, no? Oh. Yeah. So, nasa BL side ang ano, charm. BL side. Yun nga eh. BL sided map. At sa mga flashing! Ay sige, sorry. Go. Sorry. Hindi, ikaw na. Sa mga, ang dami kasi nagtatanong kung tapos na yung Pacific Macra. Sila yung first game kanina, guys. Tapos na. At hindi pa Panalo sila tanggal. Panalo sila sa puso natin. Sa puso natin. Panalo tayo sa suporta. Pinas on top. Hindi pa naman tapos. Marami pa silang rounds, games na lalaruin. At saka nanalo sila sa first day. So, huwag kayo masyado mag-worry. Narinig na nila yung mga bagay na hindi marinig mga tol. Yun. Stream. Pero yun na nga, yung mga players nga na CRH dito talaga nag-aantay na, nagbabantay if ever talaga makakabawi na dito. Ang CRH kasi nga alam nila na mas malakas sila pagdating sa BL mga tol. But for Baisha Gaming, uulitin ulit ni 577 na ginawa niya kanina, patience play at Lucas ang mananalo doon. Kanina pa sila nag-aambahan pagdating dito sa A-control na to eh. At mukhang si Lucas muna ang magwawagi this time around. Nabasa nila kung anong plano at masasamang plano dito ng Baisha. Matindi yung pinapakita dito ng CRH mga tol. Talagang pinapakita nila na talagang in terms of BL sila talagang pinakamalakas ngayon. Pero sa side naman ni 577, tinatry ulit niya yung ginawa niya kanina with that risk na kailangan niya i-take. Pero yun nga, perfect flashes onto the side ngayon ng CRH. Walang makita si 99, but right now,
getting that verticality already. Dalawa yung tao dito kasama si CZY. Tatlo actually yung nagbabantay nga dito sa A at magandang pangitain to. Diversion play. Magbibinanan sila. Pero look at yung isang player dito na CRH. Wawala na. Which is si Kimbom yun. Uubusin sana niya pero hindi. Nahuli agad siya. But it's already about time, di ba? At least nakabili siya ng oras doon habang yung mga teammates niya ay nagpa-plant nga dito ng bomba all the way in B. This time, it's gonna be Nurple's plant trying to answer back at si Lucas huling-huli. Yung mga nagro-rotate, cutting off any rotations, and now we are down to CZY. Low HP ang natitira para sa kanya. Same goes to Lucas, yes, but the time is dwindling away with 10 seconds remaining. The pressure was too much. Carahao successfully takes the round. At least, alam nila na ito yung side nila. Alam nila mas comfortable sila with this kind of aggression, with this kind of play, in this kind of side nga na kuhang-kuha nila. Pero dito naman ngayon sa Baisha Gaming, hindi pa rin nila mahanap yung best footing nila At saka baka makampak pa rin talaga to ng CRH. And that is actually talagang baka mali mo mangyari. Pero in terms of nades, that is actually Baisha Gaming trying to bombard CRH right now. Make that a 4v2. It's all up to Rambo and Kimbo na natitira sa kanila. Men, Diyos ko, pinakita ng carpet grenade ng Baisha Gaming na CRH ngayon. Pinaulanan ng bala, ng granada, at ng bullets dito ang CRH, pero hindi pa tapos ang lahat. Kimbo very low on the HP. Is it a done deal? A 2v1 kung saan na-drop pa yung C4 sa kabilang side na kailangan niyang tawirin. And that's Baisha Gaming instead, winning the first map here. Actually, Bessie, talagang sobrang pinatagal pa rin talaga, pero Baisha Gaming pa rin talaga ang mananalo dito. Pero sa side naman nila, talagang we all know na mas malakas talaga ang Baisha Gaming and of course ang CRH pagdating sa BL side dito sa mapa na to. And actually, dun sa